Napaka-inosente ni Pastor. Wala siyang ibang gusto kundi ang kabutihan ng tao. Pero ginanyan niyo siya. Kaya kaming dito sa kingdom, Pastor, sabihin mo lang, saan, kailan, tatayo at handa naming ialay ang buhay namin para mawala lang yung administrasyon na yan. Mga kabayan, naging emosyonal ang isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOGC na pinamumunuan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Sa isang Facebook post, naglabas ng sama ng loob ang isang KOGC member sa administrasyon ni PBBM, maging sa Senado kung saan ay pinamumunuan ni Senador Risa Hontiveros ang pagdinig sa kaso ni Pastor Kibuloy. Sawang-sawa na kami. Ang dami ng mga nangyayari dito sa Pilipinas. Pero nananahimik ang mga Pilipino. Naghihintay kami ng tamang panahon. And I think this is the right time. Pagkatapos yung gipitin ng gusto ang SMNI, sasabihin nyo dumaan sa due process. Ngayon, gigipitin nyo yung pastor namin kung ano-ano mga false witnesses na mga yawang mga witnesses nandyan sa inyo sa Senado. Lalo na itong Hontivirus na to na pinakikinggan ang walang kwentang mga witnesses na dala-dala niya. Pareho niyang walang kredibilidad. Sa huli, nanawagan siya sa mga Pilipino at sa lahat ng miyembro ng KOGC na magkaisa at tumayo para sa paninindigan at ipaglaban ang tama laban sa administrasyon ni PBBM at protektahan ang kanilang leader na si Pastor Apollo Sikibuloy. Mga kapwa ako Pilipino, tama na. Tama na ang kademonyuhan ng administrasyon na to. Kung nagawa nila yan kay Pastor, na ma-impluwensya, makapangyarihan, kaya nilang gawin yan sa mas ordinaryo pang tao. Magtulong-tulong tayo, mga kapwa Pilipino. Nananawagan ako sa inyong lahat. Magkaisa tayo. Kami dito sa Kingdom Nation, we will protect Pastor no matter what. But we as Filipinos, let us protect our rights. Let us protect our Constitution. Samantala, lumutang at nagsalita sa media itong pinsang buo ni Junjun o alias David na tumistigo sa Senado kaugnay sa mga di umano ay pang-aabuso ni Pastor Kibuloy bilang kanilang leader ng kingdom. Ayon sa lumutang na miyembro ng KOGC, kilala niya ang testigo na kinuha ni Hontiveros dahil ito ay kanyang pinsan at parehong lumaki sa Naga City. Kami po ni Junjun Terao ay magpinsang buo. Magpinsan po kaming buo. Ang kanyang nanay at ang aking nanay po ay magkapatid. Pares po kaming lumaki ni Junjun sa Naga City sa Camarines Sur. So kilalang kilala ko po siya mula ulo hanggang paa. Junjun or alias David. Grabe naman ang kasinungalingan mo. During sa Senate hearing na ginanap ka makailan lang, nakuha mo pang magtago, nagmaskara ka pa, nagshades ka. Talagang tabon na tabon yung mukha mo. Ayon sa babae, hindi cameraman si Junjun o alias David, taliwas sa kanya mga binitiwang salaysay sa Senado. Lahat ng mga sinabi mo sa Senate hearing, puro mga kasinungalingan. Ang dami-dami mong sinabing kasinungalingan. Number 1, hindi ka cameraman. Bakit? Dahil ako mismo, nabilong ako sa production department, sa post-production, at kilala ko lahat ng mga cameraman during that year na sinasabi mo. No, pinahawak ka nga lang talaga ng wire, pero hindi ka cameraman. Sa kanyang mga pahayag, nanghihinayang siya kung bakit biglang bumaligtad si Junjun na kanyang pinsan at bakit ipinagkanulo niya ang kanilang pastor na si Apollo Kibuloy, gayong napakabait daw nito sa kanila kung saan ay pinag-aral ni pastor sa Maynila. Hindi ko lang to na-share sa iyo noon. Pero merong instance noon na nag-serve ako kay pastor during one of his lunch meal.
Ang bungad agad sa akin ni Pastor, ikaw ang kanyang kinamusta. Noon pa yon. Tanong niya kung kumusta na daw ikaw ang pinsan ko na pinag-aral niya sa Maynila. Masaya si Pastor at proud siya na pinag-aral ka niya. Pero ito ang kapalit ng kabutihan ni Pastor. Ang gawan mo siya ng kwento. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ba kayo sa mga pahayag ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at naninindigan sila na walang kasalanan at malinis ang konsensya ng kanilang leader na si Pastor Apollo Sikibuloy? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hindi lang para sa lahat ng mga kingdom citizen, kundi para sa sambayanang Pilipino. Ang sakit pakinggan bilang isang Pilipino at bilang isang kingdom citizen. Traidor ka, Marcos. Oo, wala na kaming galang sa iyo. Wala kang galang sa rights ng mga Pilipino, wala kang galang kay Pastor, wala rin kang karapatang galangin namin. Kung meron mang pinaka masamang tao na nandito ngayon sa Pilipinas, ikaw yon. Wala akong pakialam kahit ano pang gawin mo sa page na to. Sawang-sawa na kami. Ang dami ng mga nangyayari dito sa Pilipinas. Pero nananahimik ang mga Pilipino. Naghihintay kami ng tamang panahon. And I think this is the right time. Pagkatapos yung gipitin ng gusto ang SMNI, sasabihin nyo dumaan sa due process. Ngayon, gigipitan nyo yung pastor namin kung ano-ano mga false witnesses na mga yawang mga witnesses nandyan sa inyo sa Senado, lalo na itong hontivirus na to na pinakikinggan ang walang kwentang mga witnesses na dala-dala niya, pareho niyang walang kredibilidad. Gusto ni mo idaan sa due process? Hindi nyo nga dinaan sa due process kami? Ang SMNI, ang Kingdom of Jesus Christ, si pastor, nga gusto nyo idaan sa due process? Ang lahat ng mga accusations sa inyo ngayon? Ang kapal. Sa lahat ng presidente, ikaw ang pinakademonyo. Sorry wala na talaga kaming respeto sa'yo. Nais ko lamang pong iparating ang video na ito kay alias David o si Elias Terao III, na kilala rin sa tawag na Junjun Terao. Kami po ni Junjun Terao ay magpinsang buo. Magpinsan po kaming buo. Ang kanyang nanay at ang aking nanay po ay magkapatid. Pares po kaming lumaki ni Junjun sa Naga City sa Camarines Sur. So, kilalang kilala ko po siya mula ulo hanggang paa. Junjun or alias David. Grabe naman ang kasinungalingan mo. During sa Senate hearing na ginanap ka makailan lang, nakuha mo pang magtago, nagmaskara ka pa, nagshades ka. Talagang tabon na tabon yung mukha mo. Pero sinabi mo na apo ka ni pastor. Ba't ka nagtatago sa maskara? Ba't di mo ilantad yung tunay mong mukha? Wala ka nang hiya sa ginawa mo, di ba? O kung halimbawa totoo yung accusations niya na binartolina, binaboy siya, bakit? Anong ginawa niya? Hindi ba reasonable yung sinabi niya lang na nakipag-text siya sa isang TV reporter sa ibang station, napagalitan siya kaya hindi na siya naging cameraman at nilagay siya sa Bartolina? Gawa-gawa lang yun. Ang totoo, marami siyang ginawang kalaswaan sa loob ng kingdom. Dapat sinabi mo ang totoo kung anong ginawa mo. Ngayon ang tanong ko sa'yo, Junjun, magkano? Ano ang kapalit para magsinungaling ka? Sa taong tumulong sa'yo, sa taong
pinakain ka, binihisan ka, pinag-aral ka, lahat ibinigay. Naalala mo nung lumabas ka? Andito sa akin ang mga conversation natin, nagpapatulong ka sa akin na makabalik ka sa kingdom. Sabi mo pa sa akin, tulungan mo ako, Net. Gusto kong makabalik sa kingdom, gusto ko ulit maging full-time worker kasi ang buhay nandyan sa loob ng kingdom. O andito, ipopost ko lahat ng conversation natin. Junjun, alam mo sa sarili mo, ever since pa mga liliit pa tayo, suwail ka nga bata. Bisag imong mama o papa mo hilak manggani sa katigasan ng ulo mo. Sino maniniwala sa'yo?